Hindi po magandang pangitain yung departamento na dapat nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ay kaanib ng task force na numero unang lumalabag sa karapatan ng mga manggagawa. Kaya mainam po sanang konsidera ng ahensya at iba pang departments na sila ang mag-disaffiliate o hindi pumunta o sumali sa NTF-ELCAC na to. Now, Mr. Speaker, kaugnay po sa NTF-ELCAC, Mr. Speaker, kabilang sa mga sub-programs ng DOLE, OSEC, ay ang Workers' Organizational Development and Empowerment, WODE. Sa susunod na taon, merong halos 30 million ito na alokasyon. Mas mataas ng bahagya mula sa budget ngayong taon. Ano-anong activities po ang nakapaloob dito? Kasi nabalitaan namin nakaraan, kabilang ang DOLE sa member agencies ng NTF-ELCAC. Maaari bang malaman kung ano ang batayan at pagsali ng DOLE dito sa NTF-ELCAC? Under the WODE ba? Under the WODE, the 30 million yung NTF-ELCAC na budget or separate yan? Mr. Speaker, wala kasi yung DOLE sa Executive Order number 70. Ito yung batayan ng sa NTF-ELCAC, Mr. Speaker. Pero dinagdag yung DOLE as member agency. Tama po ba, Mr. Speaker? Wala naman siyang legal basis kasi hindi naman siya nasa Executive Order number 70. So, saan nanggagaling yung pagtatakda sa kanya? At Mr. Speaker, anong programa ang nasa ilalim ng DOLE na tumutugon dito sa NTF-ELCAC o Whole of the Nation approach? May mga aktibidad po ba kayo for 2024? Mr. Speaker, we're talking of 102,000 kung ito total mo kasi 4,000 yung medium at saka yung large tapos yung small 94,000 Mr. Speaker, napakaliit nito over dun sa 23,400. Ilang percent lang yung coverage, ibig sabihin, ng na-inspect. So, ang laki-laking problema. Di ba nakikita ng DOLE na napakalaking problema nito, Mr. Speaker? Sinabi rin sa atin na hindi mababawasan ng labor inspectors pero mababawasan ng trainings. Actually, pagdating po dun sa concern ng ating mahal na kinatuan, Mr. Speaker, ang pinaprioritize po kasi ng DOLE na bisitahin at i-inspect ay yung mga industries na may marami at may history ng mga reklamo o problema o mga kasong inilabas laban sa kanila. Kaya ito po yung inuuna dahil nandito po ang masasabi po nating bulk ng mga issues. So, and from there, slowly, binibisita din po ng DOLE through their inspectors yung iba pa pong mga industries. So nakabase po talaga tayo doon sa pangangailangan at hamon ng mga industriyang binibisita. Mr. Speaker, kung ganito yung kakulangan, ganito kalaki yung kulang doon sa nabibisita or na-inspect, anong ginagawa ng DOLE, Mr. Speaker, para mapunan yun? So DOLE provides technical assistance to more than 900,000 micro-enterprises. Technical assistance. Mr. Speaker, hindi ba pinapaubaya ng DOLE sa pribado din na sektor ang pagpupuno dito? Hindi po, Mr. Speaker, actually DOLE mismo ang bumababa at pumupunta dito po sa mga micro-enterprises po ito. Mr. Speaker, kasi kung private sector din ang magpupuno nito, magkakaroon niya ng conflict of interest, Mr. Speaker. Dahil companies ang target ng mga labor inspections, di ba? Opo. Actually, tunay po yung pinapakitang kaba ng ating mahal na kinatuan, Congresswoman Arlene. But the target of DOLE is to visit more than 1 million establishments dito po sa ating bansa within the given period of 6 years. Mr. Speaker, sabi nyo kanina 1,200, 23,400 lang ang na-inspect. Tapos meron kayong 102,000, di ba?
ng mga kumpanya. Tama, Mr. Speaker? Opo. So, ang layo-layo nun. Tapos nangangarap pa tayo ng 1 million in 6 years, ano, Mr. Speaker? But anyway, Mr. Kaso lang po, Speaker, titingnan din po kasi natin, Congresswoman Arlene, I mean just to point out the reality, yung compliance rate din po kasi, we cannot turn a blind eye to it. I mean, 93%, yeah, 93% compliance rate to those visited is quite high. So nakikita po natin whether binibisita o hindi na bibisita, yung mismong industries na have reached a level of maturity and development that they already follow and comply with the labor laws of our country and the standards. galang, Mr. Speaker, mahirap mag-assume. Mahirap mag-assume, Mr. Speaker, kasi, di ba, 1,200 na labor inspectors, 23,400 yung data mo. Sabihin mo pa sa akin 93.78, meron kang backlog na ilan out of the 102,000. So mahirap mag-assume. Totoo Sir po, Speaker. napakahirap po mag-assume, kaso lang kung ang nabigyan naman po ng technical and advisory visits ay umabot na po ng 82,278. These are real visitations that DOLE provided technical assistance to. I will go to that, Mr. Speaker, kasi meron kayong output indicators na 81,314 na kumpanya ang sasaklawin ng DOLE sa labor inspection nito. Tama bang sabihin na large May I remind the enterprises lang interpellator ito? that your time has Yes, expired. Can you wind up? Mr. Kung- Speaker, may ilan pa po akong questions. May I request for another round, Mr. Kindly, Speaker? Majority Leader. So, kindly wrap up. I move that we suspend for 1 minute. 1 minute extension. Please proceed. Session is suspended. Session is resumed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we accommodate the request of the Honorable Arlene Rosas. We can allocate 5 more minutes to finish your question. The request is granted. 5 minutes extension for the Honorable Gabriela Party List Representative Madam Rosas may now proceed. Thank you, Mr. Speaker. I'm given 5 minutes lang. So, Mr. Speaker, wrap up ko tong sa labor inspectors. Ano?
Napakaliit po ng coverage ng labor inspection. Kulang na kulang sa pagpapatupad ng Employment Regulation Program ng DOLE. Lalo ngayon, fully operational na ang mga negosyo, kailangan talaga ng mas maraming labor inspectors, right? Mr. Speaker, naniniwala kami sa Gabriela Women's Party na dapat dagdagan ang pondo para sa labor laws compliance program ng DOLE para sa mas epektibong pagsipat ng mga paglabag sa karapatan ng mga manggagawa, para bigyang saysay ang enforcement ng mga mahahalagang batas na may kaugnayan sa karapatan at kagalingan ng mga manggagawa, kabilang po dyan ang Occupational Safety and Health Law, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, kaugnay po sa NTF-ELCAC, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kabilang sa mga sub-programs ng DOLE, OSEC, ay ang Workers' Organizational Development and Empowerment, WODE. Sa susunod na taon, merong halos 30 million ito na alokasyon. Mas mataas ng bahagya mula sa budget ngayong taon. Ano-anong activities po ang nakapaloob dito, Mr. Speaker? Kasi nabalitaan namin nakaraan, kabilang ang DOLE sa member agencies ng NTF-ELCAC. Maaari bang malaman kung anong batayan at pagsali ng DOLE dito sa NTF-ELCAC? Under the WODE ba? Yung under the WODE, the 30 million, yung NTF-ELCAC na budget or separate yan? Wala pong budget ang DOLE para po doon sa nabanggit po ninyo. At pagdating naman po sa pondo, ito po ay ginagamit sa pagpapalakas ng capacities ng ating mga workers through seminars, trainings, membership, collective bargaining, strengthening their negotiation powers, para sa ganon, mas maging malakas ang boses po ng mga manggagawa sa mga industriya. Mr. Speaker, wala kasi yung DOLE sa Executive Order number 70. Ito yung batayan ng sa NTF-ELCAC, Mr. Speaker. Pero dinagdag yung DOLE as member agency. Tama po ba, Mr. Speaker? Yes, opo. Mr. Speaker, wala naman siyang legal basis kasi hindi naman siya nasa Executive Order number 70. So, saan nanggagaling yung pagtatakda sa kanya? At Mr. Speaker, anong programa ang nasa ilalim ng DOLE na tumutugon dito sa NTF-ELCAC o Whole of the Nation approach? May mga aktibidad po ba kayo for 2024? Base po sa inilabas na dagdag trabaho para sa ating kalihim, isa din po ang inatas na court head para po sa Region 5. At bilang court head ng Region 5, it is his responsibility to make sure that the programs and the projects of the national government are properly and effectively implemented, that the problems and issues of Region 5 are properly heard by the national government, and this is to ensure the effective use and implementation of funds when it comes to that region that the DOLE Secretary is the head of. Mr. Speaker, meron po ba kayong listing ng mga activities ninyo towards that? Meron po ba kayong proposed budget sa DOLE? At ano-ano yung mga programs na yun para po i-expedite natin yung discussion. Kailangan ko pong makakuha ng listing nung proposed budget ninyo, tapos ano yung mga activities under that, Mr. Speaker. Kung bakit po namin tinatanong to, Mr. Speaker, gusto naming malaman, baka ang maging resulta nito, ang DOLE, no, ang mangyari ay paglulunsad ng mga anti-union seminars sa mga companies at tinatanong din namin kung paano i-address ang mga cases of harassment of workers and trade union repression sa ngayon. Paano po natin i-reconcile yung pagsali ng DOLE sa NTF-ELCAC sa hangarin nitong palakasin ang karapatang mag-organisa ng mga manggagawa, kasi sa aktual, ang NTF-ELCAC, sila yung nagpapadisaffiliate sa mga union.
nananakot, nagre-red tag ng mga union members at labor organizers, at nagsasagawa ng mga anti-unions seminars, Mr. Speaker. Pagdating po sa mga seminars when it comes to unionism and freedom of association, ito po ay talagang tinututukan ng Department of Labor and Employment. Kaso lang, makakaasa po kayo na tumitindig din po ang departamentong ito, ang kagawaran nito, sa nalabag po sa karapatang pangtaong ang anumang pagtatag pagdating sa Department of Labor and Employment. Any form, any color, any type of tagging, DOLE is against it. What DOLE focuses on is ensuring that workers' rights are preserved, promoted, ensuring that the environment where they work follow the proper standards of the law, ensuring that we can strengthen the voice in our labor sector through proper guidance, seminars, and trainings para sa ganon mas gumanda din po ang kalagayan at katayuan ng labor sector. Thank you, Mr. Speaker. Sana po ay makaasa tayo doon sa sinasabi ninyo na hindi magpapadisaffiliate ng mga union, hindi mananakot, hindi magre-red tag ng mga union members at labor organizers, bagkus magsasagawa ng mga union Kindly wind specific up na now, Your seminars. Mr. Speaker, mag-wind up na lang po. Hindi po magandang pangitain yung departamento na dapat nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa ay kaanib ng task force na numero unang lumalabag sa karapatan ng mga manggagawa. Kaya mainam po sanang ikonsidera ng ahensya at iba pang departments na sila ang mag-disaffiliate o hindi pumunta o sumali sa NTF-ELCAC na to, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Thank you.